Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Kasama po ninyo, Cheska San Diego Bobadilla, at nasa linya po natin ang isang medical o surgical oncologist. Ano kaya ang oncologist at oncology? Pag-uusapan natin yan kasi naririnig po ninyo sa mga interview yan, either sa radio, sa TV, or nababasa kung saan man, lalo na pag nasa ospital kayo. Pag-usapan po natin yan dahil ang topic natin ay may kinalaman sa kanilang field of specialty. Isang oncologist po ang kasama natin, si Dr. Roel Tolentino. Doc, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Cheska, at sa lahat po ng nakikinig. Doc, ang pag-uusapan kasi natin ay may kinalaman sa cyst o bukol. Kaya naman oncologist ang aming ni-request na makasama ngayon. Pero pag-usapan muna natin, Doc, ano yung field of oncology sa medisina? Ang oncology ay isang field kung saan ito ay pag-aaral ng cancer, mga bukol sa katawan, pagbibigay ng chemotherapy, radiation, o pagpe-perform ng surgery para sa cancer. Ang oncology kasi maraming branches yan. May surgical, may medical, may radiation oncology, may palliative care. Hindi porke oncology marunong na siyang mag-opera or marunong siyang mag-chemo. Kung ikaw ay may sakit, kailangan pumunta ka doon sa nararapat na oncologist. So hindi pala pag sinabing oncologist, isang klase lang ng doktor yon. For inisip ko parang ganun, Doc, pag oncologist, alam mo, puro cancer, tapos nag-opera. Oo, alam mo kasi ang oncology, napakalaking field, napakatindi ng researches sa field na ito. Kaya ang mga doktor sa oncology laging nag-a-update yan, laging nag-aaral, laging nag-a-attend ng convention. Pag hindi mo ginawa, may iwan ka sa education, sa knowledge, at baka hindi maging maganda ang treatment sa mga pasyente. Pero yung pinapractice po ninyo na field of oncology, kayo, Doc, yung isa sa mga nag-o-opera talaga. Halimbawa, ang isang tao ay may cancer o may bukol, Doc. Pag may bukol, ang nag-o-opera niyan ay surgical oncologist. Tatanungin niyo, ano ba yung surgical oncologist? Katulad ko, nag-training ako ng 5 taon ng general surgery. At after ng training ko, nag-training pa ulit ako sa ospital ng another 2 years para ma-master ko yung pag-o-opera ng mga cancer. Kaya ang tawag sa akin ay surgical oncologist. Okay. Ang haba ng pag-aaral, Doc, ha? Kumbaga, yung pagiging doktor, bago ka kasi makapag-practice, di ba? Napakatagal na po at haba ng study ninyo sa eskwelahan. Meron pa mga internship. Oo, kaya yung mga nag-a-aspire na maging doktor sa audience natin o magulang kayo, alalahanin nyo na ang pag-aaral ng doktor ay hindi simple. Katulad ko, after ng high school, nag-aral ako ng 20 years pa. Kasi nag-MBA pa ako, nag-research pa ako, marami akong pinag-aralan. Kaya ang tagal kumita ng doktor, delayed masyado. Kaya minsan nagre-reklamo yung mga magulang na ano ba itong anak ko, tagal kumita, totoo po yun. Pero Doc, sa point of view ng mga pasyente, minsan iniisip nila, bakit ang mga doktor, lalo na espesyalista katulad mo, Doc, medyo mataas yung professional fee. Yun din yung dahilan, Doc, di ba? Ang haba ng pag-aaral Magandang tanong yan kasi nagkonsulta ka ng 20 minutes, pero isipin nyo, yung doktor na kinonsulta nyo, nag-aral yan ng mga minimum of 10 to 15 years para maging tama ang sagot sa sakit nyo. Di ba? Talagang hindi simple ang pagdodoktor kasi
Ang doktor, pag nagkamali ka, na misdiagnose mo ang isang bukol, sinabi mo, ay, walang ano yan, walang problema yan. Pero throughout experience ng doktor, alam naman niya na may suspicious doon sa bukol. Kaya through experience yan, through pag-aaral, kaya ang professional fee ng doktor ay mahal. Pero ganito ang doktor ho ay may mabubuting puso yan. Kung kulang yung pera nyo, magsabi lang kayo. Wala namang problema yan sa doktor. Mababait naman ang doktor. Lalo na Doc yung sinasabi nila na na mga indigent patients. Actually may mga ospital at may mga clinics na mga doktor na nag-o-offer talaga na kung indigent ka o walang kakayahan, gagamutin ka pa rin eh. Pwede ka pa rin magkonsulta. Same performance ng doktor at same attention. Pero, di ba Doc, may consideration, parang ganyan. Oo. Meron ngang lumapit sa akin, indigent patient. 2 beses naming na-operahan. Wala siyang pera. Hindi humingi ng discount dahil sa laki ng bill, tumakas na lang. Hindi nagbayad sa amin. Talagang ganun ang buhay. Oo. Malaking professional fee ko pero wala tayong magagawa eh. That's life. Tanggapin na lang natin. Ang importante, nakatulong tayo sa mga pasyenteng may sakit, may bukol. Talagang pag tinamaan ka ng cancer o bukol, magastos yan. Ang kagandahan lang, ito, lately ko lang ito nalaman, pagpasensyahan nyo na. Pag talagang walang pera, pumunta kayo sa DOH hospital, normally, walang bayad ang doktor, walang bayad ang ospital. Ang tawag namin doon, no balance billing. Kaya wag kayong magsasabi, wala akong pera, marami naman ang ospital ngayon. Medyo magpapasensya lang kayo kung meron kayong bukol na papatingnan kasi siyempre mahaba ang pila at may mga COVID patients na tinitingnan din ng doktor, baka hindi kayo masyadong maasikaso. Yung mga DOH hospitals, Doc, na binabanggit mo, ito yung mostly mga government, pero malalaking ospital ito. Oo, po ng DOH. example niya, Amang Rodriguez, ako ang training officer dyan. Ako kasi lumaki ako sa private hospitals. Nung na-recruit ako sa Amang, wala kasi ako alam wala akong background. Libre pala ang mga ospital na DOH except yung mga special procedures na hindi talaga available sa ospital na kailangan ilabas ka, ipagawa sa labas. Ganoon. Pero yung mga consultations, lalo na sinabi mo, Doc, mga bukol o hinihinalang pinagmumula ng cancer, ito, Doc, ay dapat bang i-consult agad sa isang oncologist na katulad mo or any medical practitioner or general doctor? Pwede naman po. Oo. Ang akin, kung meron kayong kakilala, kaibigan o doktor na malapit lang sa inyo, diyan na kayo magpatingin. Kasi doktor din yan, nakakaalam yan sa mga bukol at i-refer na lang yan sa mga tamang oncologist pag nakita na ikaw ng isang doktor. Mas maganda yung malapit lang. Kunyari, taga Mindanao ka. Gusto mo akong makita, nasa Quezon City ako. Madedelay pa yung diagnosis, madedelay yung treatment. Maraming doktor na nagkalat na magagaling sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kaya huwag kayong matakot sa mga expenses dahil marami naman pong libre na ospital. Pagdating, Dok, doon sa bukol na ating pinag-uusapan, siguro maganda rin sa ating pagbabalik, i-define natin kung ano yung bukol na normal lang at kusang mawawala versus doon sa bukol na medyo naghihinala ang doktor. Yan ang sinabi ni Doc kanina bilang oncologist, no? Doc, halimbawa meron po silang katanungan bago tayo mag-break. I-air lang natin, Doc, yung iyong hotline number kung meron kang public cellphone number o kaya, Doc, yung iyong messenger kung pwede ba silang mag-message. Oo. Hanapin nyo lang ako sa Facebook Messenger, Roel Tolentino, Search Onco Business Coach. Hanapin nyo lang yung ROEL Tolentino. So may buntot yan na mahaba. Search Onco Business Coach, SURGO. Yun, tuloy-tuloy na yan. At si Doc ay makakasama po natin sa ating pagbabalik. Ang discussion natin tungkol sa bukol, kaya kung may mga tanong kayo, pwede pong i-PM kay Doc o kaya po sa aking Facebook page, Cheska San Diego Bobadilla. Babalikan po natin si Dr. Roel Tolentino at ang ating topic matapos lamang ang ilang paalala. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng na amoy kulubang damit. Charm, Fab, Con, pangong pumakabloom, tanggal amoy kulog,
sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaprove sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong.
tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Dami talagang mga sakit ngayon, kaya para malaman kung
paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating discussion sa programang Lunas. Ang pinag-uusapan po natin ay bukol o yung mga cyst sa katawan at hindi natin alam, no, baka yung cyst ay tamang term ba na gamitin para sa discussion na ito kasi baka may iba't ibang klase ng bukol. Yan po ang ating aalamin. Kasama natin si Dr. Roel Tolentino, isang oncologist at nagkiklinik si Doc sa St. Luke's Medical Center. Kasama niya rin si Ate Cheska San Diego Bobadilla. Doc, balikan natin yung ating discussion. To start with, ang pinaka-basic, ang bukol, nagkakaroon yan kapag nauntog ka, di ba, Doc, na nagkaroon ka ng trauma. Iba ito sa bukol na kahinahinala, Doc. Ang bukol, solid at saka cystic. Minsan may bukol na tinatawag na mix. Ang solid, talagang may laman niya na matigas. Pag kinapa mo matigas, yun namang cystic, may lamang tubig. Pag ang bukol matigas, lalo na kung hindi gumagalaw, may chance na ma-diagnose to na cancer. Ang cystic, hindi masyadong cancerous, pero mayroong cancer na cystic, especially sa loob ng tiyan natin, sa utak, pwede yan. Meron ding mix. Kunyari, lagay na lang natin sa breast. Kapag ang breast mass solid, unang tatanong ko dyan, ano ba ang edad ng pasyente? Kasi kung solid yan, pero 16 years old, most likely benign. Pero kung bibigyan mo ko ng solid mass sa isang 57-year-old na woman sa breast, medyo magsususpecha ako. Okay? Yung mga nauuntog tayo, ang tawag doon hematoma. Dugo lang yon na nag-accumulate sa ating mga tissues dahil pumutok yung ugat. Yon ay nawawala din. Huwag kayong mag-alala. May nagsasabi sa akin na, Doc, tama ba na pag nabunggo o nasiko o nagka-trauma yung breast, nagkaroon ng pasa, nagkaka-cancer ba? Hindi ho totoo yun. Siguro, Doc, kaya po nila nabanggit yun kasi may mga ilan din na nagkwento o nagsabi na, kunyari, dibdib, Doc, no? Hagdan, Doc, tumama sila sa hagdan or sa pintuan o kaya nasipa ng anak nila, Doc. Tapos doon, after nila magpa-check up, yun, nagkaroon daw ng bukol, Doc. Oo, kasi may bukol yan, pero ito rin yung time kung kailan ikaw ay nagkakapa ng iyong dede o nagkakapa ng iyong katawan, at doon mo lang nalalaman, ay, nasipa ako 2 days ago, nung kinapa ko, may bukol pala yung dede ko. Kaya minsan nasasabay lang, nagkakataon na may bukol na siya, at doon lang yan nakapa, nung nasipa o na-trauma. Yung mga pasa-pasa na kulay violet, kulay red, huwag kayong mabahala kasi nawawala yun. Cheska, meron ako mga pasyente, mga breast cancer, merong namumula yung kanilang breast. Ang mga pasyente hindi agad pumupunta sa doktor, akala nilang nila ito ay simpleng infection. Yun pala, sila ay may tinatawag na inflammatory breast cancer, very aggressive tumor. Marami na ako nakakita nun. Or yung iba naman, may mga pasyente na nagkakaroon ng rashes sa nipple areola complex, akala lang nila sa pagsusuot ng mahigpit na bra, yung pala, sign na pala ng breast cancer din. Paget's disease naman ang tawag doon. Ang akin lang na masasabi, pag mayroon kayong nararamdaman na abnormal sa katawan nyo, diretso na sa doktor. Or lagi kayong makinig sa programa ni Cheska para magkaroon kayo ng tamang edukasyon, knowledge, mga warnings, para ang inyong health ay mabigyan niyo ng prioridad. Tulad na lang, Dok, nung sinabi mo kanina na marami sa mga kababayan natin, halimbawa, Dok, may nakapana na bukol saan mang bahagi ng katawan, lalo na sumasakit. Minsan, sumasakit na talaga, tinitiis lang, Dok, kasi ang katwiran, una, natatakot sila, siguro ma-diagnose na may sakit sila, pangalawa, wala daw kakayanan. Pero sabi mo kanina, Dok, may mga hospitals na, no balance bill, Dok. Tama. Tsaka, ganito, kung talagang kapuso yung pera nyo, kausapin nyo yung doktor agad. Kasi yung iba, nagmamayabang pa kung sino-sinong mga politician ng name drop. Talagang na-experience namin yan. Pagdating naman pala sa bayaran, wala. Ang akin lang, upfront, sabihin nyo na, Doc, pwede nyo ho ba akong tulungan? Gusto kong gumaling. Baka naman magkaroon tayo ng konting discount or bawasan nyo yung professional fee nyo o kaya libre. Ang mga doktor, papayag yan, maniwala kayo sa akin. Basta sabihin nyo lang kaagad.
Mababait ang mga doktor. Pero Dok, ito bang mga bukol na ito, halimbawa, no, nagsabi sila na kailangan na magpa-check up kahit na walang babayaran. Minsan takot pa rin kasi ayaw nilang maoperahan. Doon sila takot, Dok. Ito bang bukol lahat ino-opera? Depende yan sa suspicion ng doktor. Kasi gumagamit kami ng mga X-ray, CT scan, MRI, mammography para magkaroon kami ng idea kung anong klaseng bukol. Example, kahapon nagtanggal ako ng suso ng isang babae. Ayaw niya magpa-biopsy. Dok, kung sasaktan mo lang ako at iba-biopsy mo yung bukol ko, mas maganda, tanggalin mo na yung dede ko. Ay, tinanggal ko. Gusto niya Pero binigyan ko siya ng kasulatan na kahit walang biopsy, papatanggal natin kasi very unusual yon. Hindi kami nagtatanggal ng dede ng walang biopsy. Pero yun nga lang, pasyente kasi ang nasusunod. Iga-guide mo lang at sasabihin mo yung mga pros and cons. Kasi lalo na sa mga bukol, sa treatment ng bukol, dyan nagkakaroon ng mga demandahan pag nagkakaroon ng miscommunication. Kasi baka nagkaroon ng complication or kung ano ang issue, Dok, no? Oo. Tandaan nyo, ang doktor, hindi ho kami perfecto. Kahit gaanong ingat ng mga doktor, maaaring magkaroon ng komplikasyon, magkaroon ng infection, magkaroon ng tinatawag na post-op bleeding, hematoma. Okay? Pero lahat po ng mga doktor nag-iingat po yan. Ayaw ho namin nakakaproblema ang mga pasyente namin. At saka, Dok, no, yun yung sinasabi mong responsibility on the part of the doctor. Nasasabihin niya ito ang mga advantages. Pero meron din, kasi hindi naman mawawala yan, may mga disadvantages, Dok. Lalo na yung, Dok, operahan mo naman tong bukol ko, pero kailangan i-weigh mo yan doon sa sitwasyon ng pasyente. Katulad ng, kunyari, 97 years old, may malaking bukol sa tiyan na hindi naman sumasakit or hindi naman nagkakaproblema sa kanyang pagdumi. Okay, hindi naman laki ang tiyan, pero may bukol na malaki. Tatanggalin mo ba yun? 97 years old, na may pneumonia, may TB, i-weigh mo rin yan. So, pag-isipan, tatanggalin ba o hindi? Most likely, hindi namin tatanggalin. 97 Baka magka-problema yan after ng surgery. Tandaan, lalo na yung mga may edad, may diabetes, or may cancer, after ng surgery, na-expose ka sa hangin ng ospital, madumi, siyempre ang mga doktor, kahit naghuhugas kami ng kamay, minsan nakakapagdala kami ng mikrobyo sa room nyo. Iniiwas din namin kayo sa mga komplikasyon sa ospital. Pero Dok, yung example mo kanina, yung isang pasyente na nag-decide na siya tagad, altogether tanggalin na yung kanyang dibdib, no? May wisdom ba dun sa kanyang naging decision? Kasi siguro, malaki ang naging impact ng isang artista sa Hollywood, Dok, di ba, na nagpatanggal ng kanyang dede dahil wala pa naman siyang cancer. Pero meron yata silang lahi dahil yung tama ba, Dok, yung kanyang mother? Tama. Meron silang genetic screening sa Amerika. Itong artista na to, na-research ko nga ito dahil na-interview din ako about this topic. Yung kanyang chance na magkaroon ng cancer is more than 80%. Kaya pinatanggal niya na. Ito namang pasyente kong ito, nabasahan ng magnetic resonance imaging ng breast. Ang basa virus 5. Ibig sabihin yan, highly suspicious for malignancy, more than 60% malignant. Pero hindi siya 100%. Itong pasyente, na-operahan na maraming beses sa mga ospital because of benign conditions of the breast. Nagka-trauma na siya dahil pag na-operan daw siya, nasasaktan. Kaya minsan, ifa-factor in mo din yung past experience ng pasyente. Kaya dapat ang doktor marunong umunawa sa damdamin ng pasyente, yung tinatawag naming empathy. Pinag-aaralan yan dapat ng mga doktor. Alam mo, Dok, sa part ng mga pasyente, dahil ako, di ba, syempre nagiging pasyente rin naman ako ng mga doktor. Minsan, hinahanap mo yun talaga yung concern, yung empathy na sinasabi mo. Kasi sa amin, may sakit ka na nga Kaya mas kailangan mong makakuha sa Dok ng hope, di ba, Dok? Ng hope at saka ng kalinga ng doktor. Kaya ako, personally, hindi ko gusto yung mga doktor na nagagalit sa mga pasyente. Okay? Ang mga pasyente may sariling problema yan. Ang doktor maaaring toxic sa duty, may problema din yan. Pero ang umpisa, lahat yan dapat patient care first. Mag-unawaan na lang tayo kasi lahat tayo may problema pero minsan kasi alam mo nasa training din ng doktor yan Kung nasanay siya sa
institusyon na ganito ang attitude, ganito ang culture, minsan natatangay talaga nila. I am sure narinig mo na rin yan yung mga doktor naman sa ospital na to na pinagagalitan ng mga pasyente. Sa akin, wag naman po sana. Siguro maganda rin pag-usapan natin sa ating pagbabalik na mention na ni Doc yan yung ibang mga nangyayari sa consultation o yung diagnosis mismo, lalo na sa mga pasyente na mayroong bukol o cancer. Pag-usapan din natin, Doc. Yung iba ayaw na magpa-check up kasi baka cancer yung nararamdaman nila at baka bigyan sila ng tanning, di ba, ng kanilang mga doktor. Anong masasabi ni Dr. Roel Tolentino? Kasi ito yung diagnosis, ito yung sakit na kapag nagka-cancer ka, laging mayroong incidences na sinasabing, Doc, ilang weeks na lang, ilang months na lang, o gano'n na lang katagal. Sagutin nga natin yan sa ating pagbabalik. Kasama po natin ang isang surgical oncologist mula sa St. Luke's Medical Center, si Dr. Roel Tolentino. Dito po sa programang Lunas, magbabalik tayo matapos lamang ang ilang paalala. This time check is brought to you by ACF. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Than cure. Kaya para sure, atin ang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Lunas! Lunas! Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Kasama niyo po, Cheska San Diego Bobadilla. Maaari kayong magtanong sa aking Facebook at babasahin natin para kay Doc o kaya i-forward natin sakaling tapos na po yung ating discussion. Ang topic natin ay about bukol o ito yung mga bukol na nadadiagnose madalas na cancerous pala at hindi lang benign. At si Dr. Roel Tolentino, isang surgical oncologist. Ang kasama po natin sa programang Lunas, siya po ay mula sa St. Luke's Medical Center. Doc, sa Quezon City ka, no? Nakabili. Yes, Quezon City, hanapin nyo lang ako doon. Yung topic natin kanina o yung hanging question natin, Doc, ay paano yun? Ayaw na nilang maoperahan, ayaw nilang malaman na may cancer sila, ayaw nilang gumastos. Pero ngayon, ang good news, meron palang mga hospital na no balance bill ang tinatawag, sabi ni Doc Alaki. Yes, Isa sa ayaw nilang marinig, Doc, mula sa kanilang doktor is ganito na lang yung itatagal. Halimbawa, may cancer sila. May ganun pa bang klaseng diagnosis ngayon, Doc? Oo, ganito. Ang mga pasyente ay nilang malaman na may cancer sila. Pero ito ang reality. Ang bukol, kapag maliit pa, ang survival mo better. Ang mga pasyente may maliit na bukol, sasabihin niya, ayoko magpatingin, baka mamaya yung buhay ko umikli dahil malalaman kong cancer. Pero tandaan nyo habang tumatagal ang bukol, tumataas ang staging, ang survival nyo umiigsi. Ibigyan na isang example, nung nakiklinik pa ako sa Nabotas, meron akong kapitbahay sa likod mismo ng kliniko. Nagpatingin sa akin, stage 3 breast cancer na. Sabi ko, teacher siya Sabi ko, bakit hindi ka nagpatingin? Inahandito ka lang sa likod ng kliniko. Dumadaan ka lagi sa iskinita o ano. Sabi niya, Dok, ayoko kasi talagang malaman Tsaka walang pera. Okay? Another person na nagkaroon ako ng experience, isang napakatalinong teacher sa isang state university. Meron siyang bukol na ang tawag namin epilodes tumor. Tumor ito ng suso pero hindi ito cancer. Unfortunately, itong pilodes tumor mabilis lumaki. Lumaki ng lumaki. Tinanong ko, ma'am, ba't hindi ka agad nagpatingin sa doktor? Kasi nga nagtuturo ako, ayoko matigil yung pagtuturo ko ng semester. Busy siya. Bino mo, namatay siya dahil busy siya. Alam mo, Doc, nabasa ko rin sa Facebook na may isang nag-comment na lalo sa panahon ngayon, huwag mong kalimutan ipahinga yung sarili mo because you are more important than what you do. Kasi minsan talaga, Doc, na parang nauubos yung oras mo sa trabaho, sa gawaing bahay, at kung ano-ano pa. Pero nakakalimutan natin yung sarili natin, Doc. Oo, ganito, no?
may silver lining to. May chance ka mag-exercise. May time ka na i-focus yung sarili mo mag-exercise. Kasi alam mo, pag ikaw ay nag-exercise, may chemical na napuproduce yung katawan natin. Ang tawag nito ay EXOD, ECSOD, na pag ikaw ay nag-exercise, nag-accumulate ito sa muscle mo. So basically, Doc, ito nga pinag-uusapan natin about diagnosis ng bukol or cancer. Mas maganda, sabi mo nga, maliit pa yung bukol o nagdududa ka pa lang, dalhin mo na kesa i-ano mo yan, patagalin mo at i-delay mo pa at baka medyo mas lumaki na siya or mas lumala yung stage, Doc? Oo. Kasi pag ang bukol maliit, nasa-save pa namin yung organ. Katulad ng sarcoma o cancer sa muscle sa paa. Pag maliit yan, tatanggal lang namin yung bukol, isasara. Pag naman yan ay lumaki, ano gagawin namin? Tatanggalin namin ng bukol, tatapalan namin ng skin graft o skin flap para makover yung defect. Or ano bang gusto nyo? Pag lumaki yung bukol sa paa nyo, madali lang naman ho yan. Pinuputol namin ng paa. Napakadali ho magputol ng paa. May pinutulan ako ng paa. Ganito, no? Meron siyang bukol sa paa. Sabi namin, kailangan namin putulin. Kasi lumalaki, nagdudugo. Ayaw ng pasyente. Bumalik siya sa amin, stage 4 na siya. Meron na siyang tama sa baga. Kumalat na yung bukol. Naputol namin ng paa. Kaso stage 4 na siya. Patay na siya ngayon. Kasi nga, kumalat na yung bukol sa baga. Stage 4. Yung pagkalat na yan, Doc, ano yung mga factors bakit kumakalat po yung cancer cells na nandoon lang dapat sa bukol? Pag ang bukol lumalaki, pumupunta ang bukol sa mga blood vessels, ini-invade niya, binubutas na yung blood vessels. Yung mga veins, papasukan ng cancer cells. Pag pumasok yan, iikot at iikot siya sa dugo mo at maghahanap yan ng organ kung saan maganda yung soil. Ang tawag namin dun maganda yung soil, very conducive for growth. Kaya, pag natanggal namin ang bukol, merong high chance na yung bukol na yan, kumalat na yan sa katawan mo. Kaya, ang bukol na mas malaki na, nakakaroon na ng chemotherapy na treatment. Kasi ang chemotherapy, hinahabol niya yung mga maliliit na cells na nakawala na sa mga primary sites. Yun namang bukol, natanggal na namin. Bakit kailangan pang irradiate? Kasi kahit sa mata namin, negative na yung margins, yung bukol na, kumalat na yan sa mga loob ng mga tissues surrounding the cancer. Kaya yan ay tinitreat ng radiation para sunugin yung mga cancer cells na naiwan na hindi nakita ng mata namin. Kaya kita nyo, no? Mentras tumatagal ang treatment, pamahal ng pamahal ang treatment, at ang survival pababa ng pababa. Pag nag-stage 4 yan, hindi na yan na-treat basta-basta, hindi na yan na-cure basta-basta. Ang tawag namin dyan palliative care, pinapaganda na lang namin yung survival. Ayaw namin siya masaktan, ayaw namin maghirap, ayaw namin siyang maging malnourished, ayaw namin siyang ma-depress. Alam mo, napakatindi ng depression pag ikaw ay may stage 4 ka. Actually, yung stage 1, made-depress ka na lalo na stage 4. Ang akin lang, gandahan nyo ang inyong immune system. Bakit? Kasi pag yung mga cancer cells na yan, tumubo yan sa iba't ibang parte ng katawan, kaya naman yan ng iyong immunity, pinapatayan. Dahil ang immune system natin, pag may cancer, may bacteria, may virus, pinapatayan ng ating immunity. Kaya huwag kayong magpupuyat, kakain kayo ng masustansya katulad ng gulay kasi maraming vitamins, minerals, and phytonutrients. Kasi lahat naman tayo prone sa cancer. Pero yun nga lang, tayong mga tao ang may hawak ng trigger. Katulad ng, ba't yung iba nagkaka-liver cancer? Kasi uminom ka ng maraming alak, nag-drugs ka, nakasira ng liver mo, sexual habits mo hindi maganda, nahawak ka ng hepatitis B. Hepatitis B, high risk for developing liver cancer, katulad din ng hepatitis C. Okay, mga foods natin, bawasan natin yung sobrang mamantika, sobrang barbecue. Alam mo ba, nung kabataan ko, wala naman nagsasabi sa akin ito Pag may barbecue, ang sarap-sarap ng kulay itim. Gustong-gusto ko yung itim kaso cancerous yun. Yung sunog na part, Doc? Yung sa dulo-dulo? Yun ang masarap, lalo sa barbecue, sa taba-taba. Naku, kasi nitrates yun, mga nasusunog na protein. Yung mga nitrites, pag napunta yan sa stomach mo, naiirita yung stomach.
yung ating daanan ng pagkain. Okay, pag nairita yan, syempre, tandaan nyo, ang cancer, nagmumula yan sa simpleng irritation, sa simpleng inflammation. Pag chronic na laging nai-infect or laging nag-i-inflame, nagkakaroon ng cancer later on na, pero hindi 100%. Okay, kaya nga minsan naawa ko doon sa mga doon sa mga nagba-barbecue, lalo na yung mukha nila nakatapat sa baga ng apoy. Ano yan, baka magkaroon ng irritation yung baga, maaaring magkaroon ng lung cancer. Oo. Minsan kasi ang mga tao hindi masyadong maalam about sa cancer development. Oo. Yung mga simple lang na gawain natin, katulad ng pagluluto sa loob ng kondo na hindi mo pinapalabas sa bintana yung usok ng mga na niluluto mo, delikado rin yun. Lung cancer naman, di ba? Kaya buksan niyo yung windows o merong mga tinatawag na yung parang air purifier. Diba? Pero sa panahon ngayon, Doc, di ba, na yung exposure natin for fresher air or for cleaner air, mas mas limitado, exercise limitado rin, pero nagagawaan ng paraan lahat. Ganun po ba, Doc? Oo, gagawa ng paraan. Pag nagka-cancer ka, gagastos ka eh. Maganda na yung gumastos ka na walang sakit, di ba? Preventive lang yan. Lalo na mga pag-inom na maraming soft drinks, okay, tuwan-tuwa ka sa soft drinks, hindi mo alam na ang tamis-tamis nun. Yung sugar content nun, napakadelikado. Ang sugar is one of the fuels for cancer development, namamaga ang katawan natin pag mataas ang sugar. Lalo na milk tea. Nako, ang sarap pa naman ng milk tea. Bawal ba? Dapat limited lang. Huwag naman araw-araw kasi may mga nakikita akong mga bata almost everyday pumipila pa sa milk tea. Trans fatty acids yun, yung laman ng creamer nila. Ako. Kaya nga maraming pasyente natin, alam mo naman, maraming batang obese. Usong-uso pa yung mobile games, usong-uso yung mga social networking sa internet. Kaya ang mga tao ngayon, malalaki tiyan, matataba. High risk for the development of cancer yun. Ano gagawin natin? Prevention talaga. Oo. Mas maganda talaga ang prevention at mas mura din po yan. Kaya nga lagi niyong naririnig sa programang Lunas, yung prevention is always better than cure. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin, may binanggit si Doc na tinatawag na palliative care. Yung may mga pasyente na talagang, either late na nilang nalaman, late na na-diagnose, o talagang may sinasabi, Doc, na yung kanilang cancer ay aggressive. Di ba? May mga ganyan, Doc, na talagang mabilis lumaki yung bukol, mabilis kumalat yung cancer. Pag-usapan natin, paano sila magkakaroon ng somehow quality life? Etong palliative care, yung ating pag-usapan sa ating pagbabalik. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumikmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap, napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba? Amang pangkalusugan, Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Huling bahagi na po ng ating discussion, kasama natin ang isang surgical oncologist, si Dr. Roel Tolentino mula po sa St. Luke's Medical Center. Kasama niyo rin po si Ate Cheska San Diego Bobadilla. Pwede niyo rin po akong hanapin sa Facebook, mag-message kayo, magtanong para po dun sa ating discussion ngayong gabi. Balikan natin si Doc, may binagin siya kanina na palliative care. Eto ba, Doc, ano ang ginagawa dito? Kasi kung halimbawa pasyente na diagnose na talaga, late niya nalaman, stage 4 na o stage 3 at mabilis kumalat yung kanyang cancer, may mga tinatawag na aggressive yung kanilang cancer, paano ito minamanage, Doc? Yung palliative care, ang unang-unang goal niyan ay
ang pasyente, gumanda ang quality of life. Ano ang ibig sabihin? Kapag may pain, bigyan mo ng pain reliever. Pero kung ang lisensya mo ay walang S2 license, maganda i-refer mo sa anesthesiologist, sa internist, okay, sa pain management specialist kasi nagbibigay sila ng mas malakas na pain reliever. Kapag hindi ka naman magaling sa nutrition, hindi ka marunong mag-compute, mayroong mga magagaling na doktor, may magagaling na nutritionist kung saan nagre-reseta sila ng mga food supplements, ng mga milk formulas na tamang-tama sa kanyang sitwasyon, sa kanyang weight, okay, sa kanyang height, kasi kinocompute yan. Katulad ko, hindi ako masyadong magaling dyan, nire-refer ko sa mas magaling sa akin. Kung ang pasyente naman ay may obstruction sa bituka, hindi siya makadumi, o nagdudugo yung bukol niya sa bituka, maaaring pumasok ang surgical oncologist para maglabas ng bituka, ang tawag namin doon ay colostomy, para makakain siya ng tama. Or minsan may mga pasyenteng may problema sa buto, tinamaan ng cancer, nagkaroon ng metastasis. Ang buto, binibigyan ng pain reliever. Ang another treatment dyan, radiation. Kaya pwede naming i-refer sa radiation. Yung iba naman, para lumiit yung mga bukol, binibigyan ng chemotherapy. O nade-depress, nire-refer sa psychiatrist, nire-refer sa pare. Pag naman may problema sa mga paggalaw-galaw, meron naman rehab medicine. Kaya ang palliative care ay napaka-importante sa mga pasyenteng may end-stage disease. Unfortunately, hindi ho lahat ito ay libre. Kaya ang pasyente dapat maghanda physically, maghanda financially kasi siyempre po may bayad ang mga services na katulad na ganito. Or yung iba naman, umuupa ng mga healthcare workers, okay, yung mga nagbabantay sa bahay, dahil hindi ho simple ang mga pagbabantay. Pwedeng magkaroon ng pneumonia, pwedeng mahulog sa kama, pwedeng magkaroon ng fracture. May mga pasyente na nagsisuicide. Kaya dapat mabantayan ito ng tama at magamot ng tama. Hindi kasi simple ang end-stage disease. Pero Doc, may mga pasyente ba na nando na sa palliative care category? Pero umu-okay sila kasi may mga may mga hindi natin alam kung anong ginawa o paano nangyari or talagang ginrant pa ni Lord yung kanilang prayer na humaba pa ang buhay kasi nakaka-recover, Doc, 'di ba? Doon sa sinasabi mong binigyan lang ng mga ganito, inayos lang yung pagkain, umuwi sa probinsya, pumunta doon sila tumira sa malapit sa dagat, malapit sa bundok, umukay, Doc. Tandaan mo, ang positive outlook, nakakatulong yan. Yung mind setting, nakakatulong. Pero ang napansin ko, pag na-realize ng cancer patient na meron siyang purpose sa buhay niya, mas lalong umiigi yung katawan niya, yung kanyang pag-iisip. Kasi pag depressed ka, sinabi mo, mamamatay na ako. Mamamatay siya talaga. Pero pag nalaman mo na meron pa palang pag-asa na makatulong ka sa kapwa mo, okay, meron pa pala akong goal na dapat gawin, pinipilit niya na lumakas kasi ang kanyang mindset is tinatawag namin growth mindset. Talagang nasa positive side siya. Gumaganda ang kanyang pagkain. Kasi pag nalulungkot ka, hindi na kakain para mamatay na ako. Di ba? Ganun ang normal na sinasabi. Pero pag ang kanyang pag-iisip, kailangan ko pantulungan tong aking apo para makapag-aral. Ako nga pala ang tagabantay ng aking apo pag wala yung mga magulang nila. Nagkakaroon ng purpose, mas masaya sila sa buhay. So, positive outlook at saka siguro daw huwag mawawala yung hope, di ba? At saka yung pag-asa. Something to look forward to, parang gano'n. Tsaka, huwag kakalimutan yung lumikha. Kailangan lagi kayong magdadasal. Kasi napansin namin sa mga studies na kapag ang bilit mo sa God, maganda, yung relationship mo sa God maganda, napansin na mas mahaba ang buhay nila. Mas gumagaang ang kanilang pakiramdam at ang kanilang relationship sa mga tao lalong gumaganda.
So lahat ng ito na shinare mo, Doc, it all boils down to ingatan mo yung sarili mo, bigyan mo ng time na ikaw ay makapagpahinga, makapagpa-check up kung may nararamdaman ka, makapag-prevent, Doc, ng further or future na sickness sa pamamagitan ng mga lifestyle, 'di ba? Yung tamang lifestyle na binanggit mo. At kasama yung spirituality, Doc, 'di ba? Edukasyon, huwag niyong kakalimutan. Maraming libro, maraming internet articles, maraming TV and radio programs kung saan matututo kayo about your health. Kung sakali sila, Doc, ay may karagdagang mga tanong dito sa ating napag-usapan, saan ka pwedeng i-message? Madali naman ho akong hanapin. Yung Roel, R-O-E-L, Tolentino, search Onco Business Coach. Tulad ngayon, may nagme-message na sa akin, di ba? Hindi man ako makasagot dahil ako ay on air. Nagbibigay ng priority sa aking kaibigan na si Cheska. Ayan, Doc. Pero itong conclusion natin sa ating topic na ito, Doc, ano yung pwede nyo pong iwang mensahe doon sa mga listeners natin na siguro high risk sila sa pagkakaroon ng bukol or may nakapana silang bukol, Doc? Anything na abnormal na ngayon mo lang napansin, katulad ng pagdudugo, pagkaroon ng bukol na ngayon mo lang nakapa, hindi kayo doktor. Pumunta kayo sa doktor. Huwag kayong matakot sa pagpunta ng ospital dahil ang doktor, nag-iingat din yan. Pag hindi safe, hindi kayo papapuntahin doon. Pumunta kayo sa kaibigan nyo na doktor na nirefer sa inyo, doktor na pinagkakatiwalaan. Yun lang. At kung sakali may mga karagdagang question, maaari nga po kayong mag-message doon sa binigay ni Doc na Facebook Messenger niya. Siya po mismo ang sasagot doon. Yeah, Roel Tolentino, search Onco Business Coach. O kaya sa akin naman po, Cheska San Diego Bobadilla. Ifo-forward din natin yan kay Dr. Roel sakaling meron po kayong tanong. Doc, once again, maraming salamat sa, sabi mo nga, malaking bagay itong kaalaman na dapat alam ng mga ng publiko natin, Doc. Yes. Good evening, everyone. Good evening at God bless kay Dr. Roel Tolentino na siyang lagi po nating nakakapanayam, very welcoming at naglalaan ng oras para po bigyan tayo ng karagdagang kaalaman para sa ating kalusugan. Dito po yan sa programang Lunas. Nakasama po natin ang isang surgical oncologist mula po sa St. Luke's Medical Center, si Doc Roel Tolentino. Nakasama niyo rin po si Ate Cheska ngayong episode na ito. Maraming salamat at mag-iingat po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa rin nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay